atong pag-alaga di sa Ginoo na kinabuhi tanin dandog nga kalibutan dili sayon mga kaygalaan, mga kaigsunan nganuman ang tasatagsa nato moagi gyud og mga pagsulay sa kinabuhi. Kami si Rose nabi mga struggles dili lang sa mga butang nga pinansyal, sa mga material, ilabi na gyud sa among mga kinaiya. I know ang matag usa ka nato doon na tay mga weaknesses sa atong kinabuhi, doon na tay mga limitations. So gingon na magisunan, do we conform our lives to His holy principles? Ang Ginoo baya mga kaigsunan no, sama bitaw nga ang makaabot sa langit mao ra gito ang gagtuman sa prinsipyo sa Ginoo. So kung motana ta prinsipyo sa Ginoo, mudagan dayon ta sa beatitudes nga gingon dito bulahan, 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 bulahan. So kung wala ta tong mga kaigsunan, kuli kayo nga unsa man makasulod ta sa gingarian sa langit, no? Kung usapod, kung dili ta kay balo mo pasaylo sa mga nakasala kanato, kuli usab kaayo ang makasulod ta sa gingarian sa langit. So, kung panalita magsunan sa Mateo 5:20-21, kung ang atong pagkamatarong dili pun mulabaw sa pagkamatarong sa mga Sadusiyo, Parisiyo, dili gyapon ta makasulod sa gingarian sa langit. Kay nganuman, ang Ginoo do na sa prinsipyo sa langit. Ang kanang prinsipyo mga kaigsunan, mao kana ang gihatag niya sa Biblia nga angay pud nato sundon. Dili ra ba mga kaigsunan nga 70 Adventist ra ta mao giniluwason. Dili ra po 70 Adventist ka nga mahimo kang sitting down always. So dapat magpagamit kita sa buluhaton sa Ginoo. Gingon maigsunan no, are we pure and undefiled? Kumusta man ang atong mga kaglingon? Usa baya sa mensahe, ilabi na gyud sa tinuod nga simbahan may tungod sa atong kuan maayong panglawas. No, nag-practice ba ta anang maayong panglawas nga giingon sa Ginoo nga kuan ba ta nga na pure ba or wala mo gawi ang atong kasing-kasing. So matod pa diri sa ye shall receive power, gingon diri not all who name the name of Christ are one with Christ. Hala, ayat kang magaisunan. Nganuman dili gyud tanan nga magingon nga naa ko ni Kristo uban ni Kristo. Nganuman gingon diri those who do not have the spirit and the grace of Christ. So ang katuday nga dili ta makabaton og espiritu sa Ginoo o grasya sa Ginoo, gingon diri dili mahimo niyang mga anak. No, gingon diri by their fruits ye shall know them. The customs and practices that are after the order of the world do not carry out the principles of God's law. So mo ni mga igsunan, importante gyud kining giingon nga God's law ang prinsipyo sa iyang pangagamhanan dito sa langit. So mo ni mga igsunan og mao kato ang giingon nga ang pulo kasugod nga mao ang transcript sa iyang mga kinaiya. Gingon diri and therefore do not breath of His Spirit nor express His character. So, kumusta kaya itong pagkinabuhi ng kalibutan na? Nagkinabuhi ba ta nga matag? Buinuhatan na ito mga kaigsunan, makahimaya bini sa Ginoo? Ato beti man ang mga igalaan nga naluwas kita sa grasya, apan importante gyud ang atong binuhatan. Nganuman, diha bitaw sa ang sa kaluwasan, diha ang pagkamatarong maangko na to ni Kristo, pinagi sa kung siya mong siya pagkamatarong diha sa pagtuo. Apan human nga gipakamatarong kas Ginoo, kinahanglan kita mo sunod sa iyang mga sugo. Dili aron maluwas ta kay tungod kay naluwas na kita. So gingon din no, Christ-likeness is true Christianity. Unsa gyud magsunan? Ang pagkabaton kinaiya nga sama ni Kristo mao gina ang tinuod nga Kristiyano. Nganuman, moingon ta nga kita iya ni Kristo. Apan kumusta man ang atong kinaiya? Ang Ginoo ni simba sa ikapito nga adlaw, unya ang uban sa unang adlaw man sa semana, si Ginoong Hesus kay balo mo paubos, kay balo magpasaylo. Apan matag usa ka nato, dili po ta kay balo magpasaylo. So mo ni siya kung gusto kita nga matawag nga tinuod nga Kristohanon, kinahanglan nga atong i-imitate si Kristo sa iyang mga kinaiya. Gingon diri, in the truth there is power which no outward appearance or display can give, which no worldly suppositions or opinions can change or alter. Kung sa ingon sa ministry, kung sa medical missionary, brother. So, gingon din, Christ-likeness means living to love and serve. Kung sa meaning sa Christ-likeness, mga kaigalaan, magpuyo kita nga, uban gayud ang gugma, o kay balugid ta nga muy gugma po sa uban. Mabitaw nga, nyari si Kristo sa kalibutan, dili aron serbisyohan, kung dili nyari siya, aron siya gay mo serbisyo. Gingon din no, especially the unlovely. Mo itaw nga dunay topic nga love the unlovable, mo na pinaka
lisod manggod kay ngano man lisod baya mga kaigsunan labi nag imong higugmaon ang imong kaaway, imong higugmaon ilabi na katong nagdumot nimo pero nagingon ang review ni Herald kinahanglan he said he had not come to be ministered unto but to minister. So gusto ang Ginoo mga kaigsunan nga makabaton o makaambit kita sa iyang kinaiya nga usa ka mahinigugmaon. Bisan pa man gidugang siya sa kilid, gilansang siya, gibibiyay, giluan apan si Ginoong Hesus ang iyang kinaiya nagpabilin gayod. So matud pa diri sa upward look, that which distinguishes Christian from worldling is the manifestation of Christ-likeness nga sa ingon by which its pure influence cleanses the heart from the selfishness. So manigingon mga kaigsunan. Now nga, kung makabaton ang tinuod diay the difference between the Christians and the worldlings maun siya ang manifestation sa kinaiya ni Kristo nga mao gini mga kaigsunan ang makausap sa atong kasing-kasing o kanang ingon man nga mahimo kandalo sa atong kasing-kasing. So gingon din sa ye shall receive power. Christ-likeness will be revealed only by those who are assimilated to those divine image. Only those who are being molded through the operation of the Holy Spirit are doers of the Word of God and express the mind and the will of God. Kinahanglan gyud mga kaigsunan nga mamold ka sa asaman sa balaang espiritu ug ingon man magagamit ka sa pulong sa Dios aron kita maputli ang atong mga unahuna ug mosunod kita sa kabubuton sa Ginoo. So matud pa diri sa Mateo 48, God's ideal for His children is higher than the highest human thought can reach. So mo ni siya no nga ang gusto din sa Ginoo nga ang iyang mga anak mas mulabaw pa sa unsaman sa mga unsaman mga pangunahuna ning kalibutan. Mo ni siya gusto niya. Ingon pa diri the living God has given in His holy law a transcript of His character. Unsa gani ang sugo sa Ginoo mga kaigsunan? Mao kini ang transcript of His character. Subot pasabot ang pulong sa Ginoo, ang sugo niya kay iya ming kinaiya dili siya pwedeng mausab. Sugot mo makigsunan nga ang Ginoo mausab yang kinaiya. So dili Ginoo kay kung mausab ang kinaiya sa Ginoo, palitan ang Ginoo karon maayo mo kahit og daotan. So inanan siya, so dili gid siya. Buot pasabot mo bitong mga igsunan kay ang sugo sa Ginoo transcript man kinaiya di gid sa mausab buot pasabot forever na siya. Gingon diri, the greatest teacher the world has ever known is Jesus Christ. Ni eri si Kristo sa kalibutan nga ingon usa-usab ka magtutulo gawas nga nang ayo siya nanguan siya nagpreach siya usa-usab siya ka master teacher. Mo ni siya gingon, and what is the standard He has given for all who believe in Him is to asa man sunan mo reach kita. So mo to gingon no nga gusto kita mo reach out kumusta man naka-reach in bata sa atong mga pamilya. No. So diri usab sa atong mga kaigsunan nangumusta pud usabay ka sa mga wala na karon musimba. Basin ba yung maigsunan ang wala musimba karon do na si problema. Labi na gyud wala sila inanadlaw nga pangilanon nila. Gingon diri ye therefore perfect even as your Father which is in heaven is perfect. So muni makigsunan kinahanglan nga mahimo kang perpekto kay ang atong Ginoo nga nasa langit perpekto man siya usab. So muni siya. But in order for us to fulfill God's purpose, there is a preparatory work to be done. So aron man mahuman ang tanan, doon na siya gusto nga ipatrabaho sa tuwa. Gingon diri, the Lord bids us empty our hearts of the selfishness. So mga kaigsunan, kung natay ingon nga pagkadalo sa atong natay kasing-kasing niya na nag-ingon ang Ginoo, gilan na atong empty ang atong mga kasing-kasing kundunot niya na. Nga naman, ang usabaya ka taong hakog, di gud makasulod sa gingharian sa langit. Sama mga kaigsunan sa usa ka rich young ruler. Iyang gipangutana ang Ginoo unsa may mga requirements nga makaadto ko sa langit. Gingon ang Ginoo, gisulti niya ang mga sugo sa Ginoo. Nag-ingon ang batan-ol nga dato, ako nang gihimo ang tanan pero niingon nga dunay usa nga dili niya pwede. Unsa man mao ang pagbaligya sa iyang mga katigayunan, ilabi na gyud sa panghatag sa mga kuan siya mga kabos. So ngani mo igsunan nga usahay kini nga kinaiya, mao rin ni siya mo'y mututol nato nga malayo ta sa Ginoo. Giingon pa ang Ginoo, He longs to pour upon us His Holy Spirit in rich measure, and He bids us clear the way by self-renunciation when self is surrendered to God.
kinahanglan gyud nga atong surrender atong kasing-kasing sa Ginoo, atong mga kinaiya, ang atong lawas. Our eyes will be open to see the stumbling stones which our Christ likeness has placed in the way of others. Subot pasabot mga kaigsunan, ang atong mga kasing-kasing, ilabi na gyud ang atong mga mata, ato na gyud i-focus sa Ginoo kay ngano man nabay kanta mga kaigsunan nga punong na sa pagtanaw sa uban kay makita gyud nato ang kapakyasan. Kasagaran karon sa mga wala na musimba karon, ang ilang nakita nga atong mga kaigsunan kay ngano man bintas dapat ang kalibutan ng mga kaigsunan anaa pa manggod ka sa usaman sa kanabitang panahon nga nag-struggle bitaw. So mo ni siya nga sa atong pagpangalagad dapat ato gid isentro diha sa Ginoo. So mo ni siya gingon sa Maranatha chapter 2 page 114. Gingon sa mga kaigsunan, ang selfishness destroys Christ likeness. So filling man with self-love. So sa diha nga makabatong tanini nga kinaiya, no? Atong gi-destroy ang kinaiya ni Kristo. O gingon man atong gipuno ang atong kaugalingon pinagi sa kanabitang self-love. Imong kaugalingon lang. Ang Ginoo nagaingon sa tuwa mga kaigsunan. Higugmao na to ang atong isig kaingon sama gyud sa atong kaugalingon. Apan kung ang usa ka tawo dalo siya, moingon nga, oh, ako may naningkamot ani kung may gugma ko ani, muhatag ko ani, unsa pa may ako So mo ni sa mga kaigsunan, gingon sa diri, it leads to continual departure from righteousness. So sa diha nga doon natay selfishness, kini siya doon siya mututong nato nga malayo inuunta didto sa dalan sa pagkamatarong. Si Kristo nagaingon diri nga, be ye therefore perfect even as your Father which is in heaven is perfect. But self-love is blind to the perfection which God requires. So mo ni may sunan, no, ang biblical salvation gingon diri ang perfection makuha ra gyud nato diha ni Ginoong Hesus. So, sunod na mga kaigsunan, gihatag sa Ginoo nga matarong na kita nahimot ang perfecto, sundon na to ang masugo sa Ginoo. Misunod ta sa sugo sa Ginoo, dili aron mahimot ang perfecto tungod kay linuwas na ta perfect na ta mga kaigsunan. Misunod ta sa sugo sa Ginoo, nisimba ta sa nagpapahulay tungod sa gugma nato sa Ginoo. Dayon ang magsunan, no? Kung ang tanan ato itugyan sa Ginoo, unya do natin pagtuo repentance, dayon mabot ka nato ang justification. So mo ni siya. So ang Ginoo nagaingon, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Subot pasabot mga kaigsunan nga ang kamaturan diha ra gyud ni Ginoong Hesus. Ingon siya ang dalan, ang kamaturan ug kinabuhi. Wala gyud makaadto ngadto sa man kun dili moagi kaniya. Mo ito migsunan no? Kauban ni Brajuri si Jibs. Muadto mi magaustos mi amo gyud i-promote si Ginoong Hesus nga mao gyud ang bugtong agianan, ang bugtong dalan ug ang bugtong nga makahatag kanato kinabuhi. Sunod na magsunan, amo sab introduce ang Biblia, ang John 17:17 nga nagaingon, sanctify them through thy fruit, thy word is truth. So mo ni magsunan nga humana mo nga introduce mo si Ginoong Hesus, isunod na mo introduce mga higala ang usab ang Biblia. Kaya nga naman, ang Biblia mao ang pulong sa Ginoo. Ang Biblia mga kaigsunan, mao kini ang nagpanghimatuod matungod ni Ginoong Hesus. So man ni siya. So ikaduhuman, ingon sa atong introduce ang balawod sa Ginoo nga ingon nga mao ang iyang transcript of his character, mao ang kinaiyan ni Kristo nga walay kinutuban ug ingon man mao sa ang lain nga kamaturan. Giingon diri, the more clearly we understand the truth that He sends to us, and the more faithfully we obey it, the more humble shall we be in our own estimation, and the more exalted shall we be in the estimation of the heavenly universe. Muna may kisunan nga, kung the more nga makasabot ta sa pulong sa Ginoo sa iyang kamaturan, the more usab nga muduol ta niya, the more usab nga madayon ta nga mutuo kaniya o mutuman sa iyang masugo. Aron abot ng panahon nga the more usab kita nga duol gyud sa giingon nga universe sa Ginoo nga iyang gitaganas matag usa ka nato kana giingon nga bakasyon tag usa ka libo ka tuig sa ikatulo nga langit. So diri sa usab diri sa the more unselfish our effort for God, the more Christ-like will be their influence, and the greater will be the good they will accomplish. So man may kasunan nga sa pagkinabuhi ning kalibutan na kinahanglan gyud nato sundon ang kinaiya sa Ginoo nga mao ang iyang transcript
nga mao ang pulo ka sugo. So, ang pulo ka sugo giingon diya sa 1 John 4:8 nga gitawag kini gugma. Sa Romans 13:10 giingon sab kini mga kagalaan nga ang iyang balaod usab mao ang gugma, no? Giingon sab diri sa Leviticus chapter 11 verse 44, matod pa si Ginoo nga ang iyang balaod niya holy siya. No, sa Romans 12:7 pod, ang iyang kabalauran holy pod, ang Dios holy, ang iyang balaod holy pod siya. Unya sa Mateo 5:48, ang Ginoo perpekto siya. Unya diri usab sa Salmo 19:7 nga ang iyang mga balaod perpekto usab siya. Bisan pa diri mga higala sa Salmo 34 bersikulo 8, giingon diya ang Ginoo maayo, iyon usab mga kaigsunan. As diri ang sa unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 8 na iyang balaod maayo usab. Ingon sa mga kaigsunan ang John 14:6 na ang Ginoo maong kamaturan, ang Salmo 142 usab nagingon ang balaod sa Ginoo mao ang kamaturan. Sa Jeremiah chapter 23 verse 6 nagingon nga ang Dios pagkamatarong siya, diingon sa diri sa Salmo 119:172 ang iyang mga balaod usab pagkamatarong ni siya. Giingon sab diri sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 4 nga ang Ginoo espiritual siya. Sa Romans 7:14 nga ang iyang balaod espirituhanon usab. Diri usab sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 9 nga ang Ginoo faithful siya. Diri sa Salmo 119 bersikulo 86 nga ang iyang balaod sa faithful pod. Niingon usab ang unang Juan 3:2-3 ang Ginoo putli siya, ang balaod usab niya putli pod mo ni ang gingon ni Salmo 19:8. So sa Deuteronomy 32:4 ang Ginoo just gid siya, fair gid ang Ginoo, ug ang iyang balaod sa diri sa Romans 7:12 fair and just gyapon siya. Malakay 3:16 ang gugma sa Ginoo, ang Ginoo unchangeable. Ingon usab ang balaod niya sa Mateo 5:18 nga dili gid mausab. Niyari sa kalibutan aron dili sa pagbungkag nini kun dili sa paghatag og kulugan nini. Mahanaw pa ang langit ug yuta bisan ang gamay nga kudlit sa kasulatan dili gid kini siya mahanaw. So mo ni siya nga dili gid mausab ang Ginoo. Ang Isaias 40:28 pod gingon ang Ginoo gitawag siya walay pagkatapos, walay kun siya kana bitang katapusan, everlasting. Ang iyang balaod usab sa Salmo 111 bersikulo 7-8 ingon sab nga walay pakahangtod, so dili mahuman. So mao ni sa mga higala ang pulo ka sugo sa Ginoo nga nag-ingon nga dili kita mosimba sa Dios, mosimba sa laing Dios, mao kato mga kaigsunan nagpaila sa our loyalty to our God. So ikaduhang sugo nag-ingon do not make any idols. Mao kini usab mga kaigsunan ang atong usab pagpaila sa atong pag-worship sa Ginoo, pagsimbang ngadto kaniya. Ang ikatulo usab nga sugo nag-ingon do not misuse the name of God. Mao kini po pasabot mga kaigsunan ang paghatag nato reverence, ilabi na gyud pag-ila sa iyang mga ngalan, sa iyang ngalan. So ikapat nga sugo gingon din mga kaigsunan keep the Sabbath day holy. Mao sa kini mga kaigalaan ang gitawag og sanctification. No, kanuman nining adlaw ang Dios nakig-uban kanato. Ang the fourth commandment is the very heart of the commandment. So naagi ang presensya sa Ginoo niini. Og ang katong sugo gikan sa ikalima hangtod sa ikapulo mao na to ang relationship nato ngadto sa atong mga kauban nato, sama kanato. So giingon sa mga igsunan, it is impossible to be weaving the graces of Christ into your character while you are putting all your energies on the side of the world. So dili din maayo mga kaigalaan nga sige pagsimba pero ang atong kinaiya naara gyapon sa gawas. So dapat magsunan no nga samtang sige tagsimba sa Ginoo, dapat pod ang atong relationship sa Ginoo magkaduol niya. Sayang kayo mga higala kung sige tagsimba physically pero ang atong batasan wa gini nausab, ang atong kinaiya wala ginausab, ang atong ang atong kinaiya ni Kristo wala maaplika sa atong kinabuhi. So mo ni siya no, respect for parental authority. Sama sa giingon nga bisag unsa pa na nga klase imong amahan, bisag mao pa na pinakabati, apan ang Dios nag-ingon kanato, ato siyang unsa man, ato siyang i-honor nato, i-respeto nato, timaan nga sila mao nga tong ginikanan inahan ug amahan. So giingon sa mga kaigsunan, respect for human life.
dili ta magpatay, nya purity in relationship, di ta manapaw, o di ta mangawat, honesty, o ang ingon man, ang kanang pagka-truthfulness, kanang truthfulness mga kaigsunan, maorgi na ang atong kanang bitawng sa diha nga ang tao manarbaho, mo develop ang imong relationship ngadto sa uban kung naa kay truthfulness, kung kabalo ka mo tulo sa tinuod gayod. Gingon sa maigsunan, ang kanang kinabuhi nga makontento ta. So importante kini bisag kumo na kani mga higala apan angay nato ning batunan nga kitang tanan makontento. Subot pasabot, we living within your means gyud, palitan pila income nato, dili kita mangandoy anang mas labaw pa gyud. Ngano man sayod man ta nga di kita kakaya na, di na kita patuga-tuga og utang. So mo ni mga kaigsunan, kini siya mga pangimangno lang ba nga angay gyud nga sabto nato. Gusto kita nga dili ta maglisod-lisod ang kinabuhi, nang sundo nato ni siya ilabi na gyud kining kinabuhi nga pagkakontento. Oh, ingon ri the last commandment condemns covetousness. Ngingon nga naman, every selfish desire, every degree of discontent, every act of overreaching, every selfish gratification works to the strengthening and developing of a character which will destroy the Christ-likeness of the human agent and close the gates of the city of God against him. So muni mga igsunan, sa tanan day nga sugo sa Ginoo, ang ikapulo mo usab ang pinakakuyaw kay ngano man kung natay the feeling of discontentment, musunod na ang uban ani mga kaigsunan. Kanino? Kay ngano man mulid siya into covetousness. Ngano man mahimuntang selfish. Unya ang atong kaugalingon nga tinguha mo gyud atong sundon. Bisan pa gani kaning atong pagka-diskontento mas mulabaw pa ni siya. Unya ang kanitong our act of overreaching magpabilin kini mga kaigsunan og ingon man kini usab nga kinaiya muligon kini hantod nga unsa man maguba noon ang kinaiya ni Kristo nga naa sa atong kasing-kasing. Unya diri pod mo close unsa man ang pultahan sa diin na dito ang Ginoo. So muni sa mga igala ang barrier nakababag nini kining atong kinaiya nato. Kanunay ang Ginoo nagatuktok sa tagsa-tagsa no kasing-kasing. Gusto gid siya nga mosulod niini kay ngano man gusto siya nga makigkaon ug moino uban kanato ang ato lang buhaton mao nga atong ablihan ang atong kasing-kasing. So di nato pagahion ang atong kasing-kasing aron gyud nga mosulod ang Espiritu Santo sa atong kinabuhi. So manigingon sa the Sons and Daughters page 65 paragraph 2. Gingon din mga kaigsunan sa Colossians chapter 3 verse 3, for ye are dead and your life is hid with Christ in God. So ni siya patay kita diha sala og nataguan ang atong mga lawas diha ni Kristo sa atong Ginoo. So mani siya mga igala atong sundon si Kristo kay ngano man si Kristo man gyud mao atong perfect pattern siya. Ingon siya, instead of trying to please self and have our own way, let us seek to reflect His image. He was kind and courteous, compassionate and tender. Muni kiniya ni Ginoong Hesus. So na putana, are we like Him in these respects? Muni dakong putana kanato mga igala. Do we seek to make our lives fragrant with good works? What we need is the simplicity of Christ. So unsa gikinahanglan sa Ginoo mga igala? Ang pagkasimple sa atong kinabuhi. Mao ni siya. Lingon rin, no? I fear that in many cases a hard, unfeeling spirit that is entirely unlike that of the divine pattern has taken possession of the heart. This cast iron principle, kininggahi gid nga nga mga prinsipyo which has been cherished by so many and which has even been a thought, a virtue must all be removed. So kinahanglan kuhaon din nato ni siya mga igsunan that we may love one another as Christ has loved us. So ni siya, padayon gamay lang siya. It is not enough that we merely profess the faith. So dili na igo mga igsunan nakabatong ta nini pagtuo. Something more than a nominal assent is wanted. There must be a real knowledge, a genuine experience in the principles of the truth as it is in Jesus. The Holy Spirit must work within, bringing these principles into the strong light or distinct consciousness that we may know their power and make them a living reality. Muni mga kaigsunan, nga hinaot nga atong na paminawan mga mensahe ato gining maplika sa atong kinabuhi. Kinahanglan bitaw nga preach what we live what we preach. So muni siya,
The human character is depraved, deformed by sin, and terribly unlike that of the first man as he came from the hands of the Creator. Jesus proposes to take man's deformity and sin. So, nagda-deform ang tao, ang tungod sa sala, ang Ginoo po mo'y nag-ayon nini, and to give him in return beauty and excellence in his own character. So, muna siya, the original plan of God, ang tao makasala, pero iya gini siyang di paningkamutan nga kita ma-restore taniya. Gusto gid sa Ginoo nga makuha taniya balik. No? Sa diha nga ang tao gi-perfecto niya nga gilalang unya tungod sa sala nakasala man ta, nalayo pa sa Ginoo, na deform pa, ang Ginoo ra po'y nangitag paagi. Gani sa diha nga nakasala ang tao, ang Ginoo gud mismo mo'y nangita sa tao nga naman siya man gyud nitawag ni Adan ug iba, asa man mo. So mo na yung mga kaigsunan. So, gingon diri, he engages to renovate the soul through the truth. Error cannot do this work of regeneration. Therefore, we must have spiritual eyesight to discern between truth and falsehood. Mga kaigsunan, kita naibalon mo kita unsay maayo ug dili. Nara gina sa tuwa magsunan kung magpadayon ba ta sa pagpangalagad sa Ginoo. So dunay panultiyon magsunan no nga ang tao nga mobiya nini nga punduka alaot gid siya ngano man kung ang Adventist manggod mo backslide mo ato siya laing relihiyon. No, ang uban manaot. Pero mas mayo ba tong ubang relihiyon nga mabackslide kay posible man nga mobalik ka na to. Basahon man na to mga kaigsunan gikan sa libro sa Genesis hangtod sa pinadayag. Wala gi kay makita diha nga ang lain nga pundok maugoy pagaluwason sa Ginoo. Gingon diha ang kaning ikapitong adlaw mao ra gini ang bugtong nga adlaw sa diin ang Dios iya kining gipahulayan, gipananginan og iyang gipapahulayan. So muli sa Ginoo magsunan nga that we shall fall into the snare of the enemy. No, ang yawa karon sama gud siya sa nagagulog nga leon, nangita gud sa iyang tukbunon. Kita sa atong kagalingon, iya tag mga unsa man natay limitation, natay mga weaknesses, dili na nato tugutan mga kaigsunan nga mudaog ang yawa. Ang yawa ba mga kaigsunan? No, iya pang gidubol ang iyang time. Kay kanabitang wag tumig balay to balay, mingon nga diri man tugikan ang iglesia ni Kristo. Nya kami pare sa New James, ang mga to dito tagpulo ka buok. No, dito sa Tagubipod, kami gamotora. Ang mga to dito, tagura kabukban. So, ina lang maigsunan, nga buot pasabot, nga bisan pa ang makatawan sa Ginoo naglihok, gidubol ko na sa yawa. Mo bitaw maigsunan, nga kinahanglan ato gibantayan ang atong kasing-kasing. Nga unsa man, mapuno kita sa Espiritu Santo, aron dili makasulod ang yawa nini mga kaigalaan. So, giyon rin no? Last two, sa slides, much more prayer, much more Christ-likeness, much more conformity to God's will is to be brought into the Lord's work. So kinahanglan magigsunan, ang daghan pa kayo nga pagampo. Kami nagampo nang inanglan mi sa inyong mga pagampo usab. O kung sa mga kaigsunan kinahanglan pod nga kita nagangkon nga katawan sa Ginoo magdala usab sa kinaiya sa Ginoo aron madala dito mga kaigsunan. No, kay doon na bimingon nga Adventista dimo sa Sabadista nimo. Ngano lagi nga dunay sa Sabadista dito gibuogan mag-asawa. Kay piting laguma ang mata sa iyang asawa. No, gikulata sa bana. Nakingon nga, imunana di ang 70 Adventist, mao din ang kinaya ni Kristo. Murag masakitan kag apil mga kaigalaan. No, dir ba mingon nga si Kuan dito, si Brother Jory mingon, nay sa barista dito, nag-inom-inom. Ay usa ka Adventista. Wanted man siya, nagpabautismo. Karon pagkaugma na priso man na. Unsay mo reliyon? Sabadista ko. Awan na daot ng Sabadista. Sumuni mga kaigsunan, bantayanan gid nato nga atong kasing-kasing. O no? Gingon diri, outward show and extravagant outlay of means will not accomplish the work to be done. So siya. So kinahanglan gid nato ang inside nato. Gingon diri, kinahanglan gid nato ang transformation of our character is to be the testimony to the world of the indwelling love of God. Walay pulos mga kaigsunan nga magdala ka sa ngalan sa Ginoo. Apan kusog gyapon ta mamantay. Walay kapuslanan nga mahimong kag kamera ang bugtong ngayon nga naang presensya sa Ginoo. Apan gani magsunan magisug gyapon ta sa pagpanghatag. So may magsunan no nga ang transformation of character diha na dunay testimony sa diha sa kalibutan nga naan kanato ang gugma sa Ginoo. Sundo nato ang panigingnan ni Kristo. The Lord expects His people to show that the redeeming power of grace can work upon the faculty
a faulty character and cause it to develop in symmetry and abundant faithfulness. The remedy for unlikeness, so na sa remedy mga igsunan to Christ, for giving occasion for your good, to be evil spoken of, is to live humbly. So sa may remedy, kompletag na atay, kinaiya nga, dili uyon kang Kristo, kinahanglan nga, magkinabuhi ka nga simple, o to keep looking unto Jesus in prayerful watchfulness until change into likeness of His beautiful character. So mga kaigigsunan, ang mensahe nato ning kalibot ning kahaponon para gid kanato ilabi na gyud nga mo kwanta mo arita sa kalibutan, ilabi na gyud maka-encounter tag mga katawhan lain-laing mga klase sa mga kinaiya sa tao bisan pa man sa atong mga silinganan. So man maigsunan no, karon kay naa pa man ta sa church militant, wala pa man ta sa Christ triumphant, sa church triumphant, kinahanglan nga samtang kita nagsagol pa ta in the path of righteousness, maningkamot ta o pangiyoon nato ni sa Ginoo nga dunay transformation sa atong kinabuhi. Gusto ang Ginoo nga mo change ta into kung sa siyang character ingon sab sa iyang pagkinabuhi. So I hope nga ang matag-usa ka nato walay mo offense sa atong mensahe. Ngano man kini manggod para gini kanatong tanan bisan gani ako mga higala makaigsunan naa sa ko ani naningkamot pud taon ko kay ngano man ang giingon dito ang makasulod diha sa gingarian sa langit ang katurag yun nagtuman sa prinsipyo sa Dios. Bulahan ang ginaantos, bulahan ang dunay putli nga kasing-kasing, bulahan ang kabus ug espiritu, bulahan basta naata na mga kaigsunan. So nining kahaponon mayong hapon ka na to og sa makausapang malipayong adlaw ipapahulay.